Ang type 2 diabetes pa hindi lahi. Ito ay 100% reversible. Pininiwala kasi ang mga tao na kapag meron ka nito, ito ay death sentence or nasa iyo na habang buhay. Dahil sa hilaw na kaalaman sa tunay na sanhi nito at kung paano talaga ito malulunasan. Pero bakit nga ba hindi naaagapan ang diabetes at saka yung complications nito? Alam niyo ba kung bakit maraming diabetic ang nauuwi sa dialysis, pagkaputol ng paa, stroke, at pagkabulag at marami pang complications nito. Kasi ang medical treatment ngayon, hindi naman talaga nakafocus sa ugat ng problema, kundi sa sintomas lang. Anong ibig sabihin? Nilalagyan lang ng tapal ang sugat, yun yung sintomas ng sakit, pero may persistent inflammation sa loob ng katawan mo na hindi naman talaga nakikita at hindi na-address ng tunay. So, ganito yung nangyayari. For example, mataas ang blood sugar mo. Anong gagawin? Bibigyan ka lang ng gamot para ito ay pababain o kontrolin. Pero, ang tunay, hindi inaayos yung dahilan kung bakit mataas or paulit-ulit na mataas ang blood sugar mo. So, ano resulta? E di, parang may tumutulong gripo, tapos pinupunasan mo lang yung sahig. Hindi mo sinasara yung gripo, yung source ng tulo. Hanggang sa malaman mo na lang, unti-unti na ito nabaha. Ito yung masakit na katotohanan. Normal daw ang blood sugar mo, pero mataas naman ang insulin mo. Hindi chine-check ang insulin resistance. Yun yung tunay na ugat ng problema. And number 3, inihintay mo pa na maideklara kang officially diabetic bago mo seryosohin. At habang normal lang sa papel o numero ang blood sugar mo, nasisira na ang ugat mo, nasusunog na ang mga internal organs mo, tahimik na lumalala ang kondisyon mo. So technically, okay ka lang sa papel. Pero internally, biyahing diabetes ka na po. Another real talk, may gamot ka nga. Pero kung tuloy-tuloy na mataas ang insulin at sugar spikes, pinabibilis mo lang ang damage habang controlled lang kunyari ng gamot ang blood sugar mo. Kaya hindi nakakapagtaka na kahit nagpapagamot ka, dumarating pa rin sa complications, mas dumadami pa nga. Ang next question, paano mo madidetect ng maaga na hindi ka lang aasa sa doktor? Hindi mo kailangan na mag-intay na sabihan ka na diabetic ka na. Ilan sa mga early warning signs, tandaan nyo to, na sinisigaw na ng katawan mo ay ang mga sumusunod. Una, lagi kang gutom, kahit kakakain mo lang, malimit every 2 hours. Sunod, inaantok ka after meals, laging pagod ang pakiramdam, nanlalambot. Next, lumalaki ang tiyan, visceral fat, taba sa loob ng internal organs. Sunod, hirap kang magbawas ng timbang. Meron kang hypertension at iba pang mga metabolic issues. May skin darkening ka sa leeg, kilikili, insulin resistance yan. Sobrang craving sa matatamis at carbohydrates. High triglyceride, tapos mababa ang HDL. Ano ang mas dapat tingnan na marker para solido ang conclusion mo sa blood sugar mo? Number 1, fasting blood sugar. Pero, hindi ibig sabihin na normal, kampante ka na. Pangalawa, HbA1c, hemoglobin A1c. Ito yung average na sugar exposure ng dugo mo sa loob ng 3 buwan. At ang pinaka-importante po ay fasting insulin test. Ito ang magsasabi kung ang insulin mo ay struggling na sa pagmamanage ng blood sugar mo. Yan ang malimit na hindi ina-advise sa'yo. Bakit hindi ito ina-advise? Sapagkat ang gamutan ay nakafocus sa glucose o asukal lang, hindi insulin. At isa pa, matrabaho po ang magturo ng lifestyle para i-reverse ang insulin resistance. So, sa ganitong scenario, pwedeng normal ang blood sugar mo, pero mataas na pala ang insulin mo for years. At doon nagsisimula yung totoong problema. Bottom line, hindi ka nakadevelop ng diabetes overnight. Tahimik yan. It takes an average of 10 to 15 years bago ito magpasabog ng bomba sa'yo. Kaya kung aasa ka sa diagnosis ng doktor, lalo na sa blood sugar testing lang, ay hindi mo talaga makikita ng maaga para makapag-decide ka ng tama. So, hindi mo kontrolado yung sistema sa kasalukuyang gamutan. Wala po tayong magagawa dyan. Yan ang sistema eh. Pero, kontrolado mo kung paano mo aalagaan ang katawan mo. Kung gusto mong iwasan ng diabetes, simulan mo sa pag-intindi, hindi lang sa pagsunod. I wish you health, everyone. God bless.